Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, September 29, 2025, oras at araw po dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Sama-sama po kami maglilingkod sa inyo ngayong umagang ito. Tayo po ay nasusubaybay na tapapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, para sa ating live on time audio streaming, i-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Kung kayo po ay merong smartphone or Android phone, punta lamang po kayo sa Google Play. At kung kayo naman ay merong iPhone, punta lamang po kayo sa inyong App Store. At sa mga browser pong yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, tap nyo lang at makikita nyo na sa pamamagitan ng mga tile icons sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ayan, okay. Tuloy-tuloy pa ho tayo dito sa ating programa. So, before we proceed, siyempre, hinihikayat ko po kayo na i-like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayun na rin po, paki-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphone. Alright. So, sa edisyong ito ng ating programa, ano po mga kababayan, sa ating mga kababayan na nasa labas ng bansa, sa ating mga overseas Filipino workers, land-based man o sea-based, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. I hope nakakarating po kami sa inyo loud and clear at naway nasa mabuti po kayong kalalagayan sa mga oras na ito. Pag-uusapan po natin at susubukan po natin makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW sa panguna po ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po yung may kaugnayan dito po sa ikang balita na meron tayong isang kababayan na overseas Filipino worker sa Kuwait na nahatulan ng kamatayan. Ano po? Dahil di umano batay sa mga ulat ay may nasawing bata na supposed to be inaalagaan nito. So siya po ngayon ay nasa piitan sa Kuwait at nahatulan po ng korte sa Kuwait ng hatol na kamatayan din. So ano po natin yan? Susubukan po nating malaman ang mga ginagawang hakbang ngayon ng Department of Migrant Workers kasama pang ibang ahensya katulad ng Department of Foreign Affairs, maging ng OWA para sa anumang tulong na nai-extend dito sa ating kababayang ito sa Kuwait. Ano po? At ano pa ang maaari nating maibigay na tulong sa kanya ng gobyerno pati ng dito sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Bukod dyan, pag-uusapan din po natin itong katatapos lamang kahapon na pagdiriwang ng ika-30 National Seafarers Day. Yan, para naman po yan sa ating mga Filipino seafarers. Sapagkat kahapon, September 28, pinagdiwang ang ika-30 National Seafarers Day. At dyan sa pagkakataong yan, matatanong din natin ang ating Department of Migrant Workers sa mga naging conclusion nitong pagdiriwang na ito para sa National Seafarers Day. Ano ba yung mga inilatag na mga serbisyo at anong maaring asahan ng ating mga Filipino seafarers sa mga darating na mga panahon para bilang pagbibigay halaga sa kanilang sakripisyo, hindi lamang sa kanilang pamilya, kung hindi para sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. At marami pong naipasara na mga illegal recruitment agencies ang Department of Migrant Workers. Ano po? Lalong-lalo na yung mga nagtatago
o nagtatago sa likod di umano na sila ay nagsasabing sila ay recruitment agencies, nag-hire ng mga OFWs papunta sa ibang bansa. Yung pala ay hindi naman pala lisensyado or iba pang mga teknikalidad. At nakakabiktima ng ating mga kababayan at nabibiktima ng mga scam at human trafficking. Lahat pong yan, babalikan natin, pag-uusapan natin kasama si Secretary Hans Leo Cagdac dito sa programang Global na Tayo. Pero bago yan, narito muna ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Bago tayo dumako sa ating panayam kay DMW Secretary Hans Leo Cagdac, gusto ko lang muna kayong bigyan ng update tungkol po dito sa mga naging epekto ng bagyong si Opong dito po sa bansa. Partikular dito sa may area ng Masbate, dito sa Ticao, maging dito sa ilang bahagi ng Samar, at Bicol area. At ano yung mga ginagawa ngayon ng ating pamahalaan kasama ng iba't ibang mga ahensya, maging ng pribadong sektor upang tulungan po na makabangon itong ating mga kababayan sa nasabing lugar matapos hagupitin ng bagyong Opong. So sa ngayon po ang Masbate at ang Mindoro, Oriental Mindoro, may mga ilang bayan na po na nag-declare ng state of calamity. Sa mga nasabing bayan na yon. When we say state of calamity, yun po ay upang ma-access po nila yung calamity funds. Mas madali nila ma-access yung calamity funds para magamit, para maibigay tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Opong. Sa ngayon po, meron din tayong nakuhang impormasyon mula naman sa National Electrification Administration na hopefully ngayong araw pong ito ay makarating na sa Masbate itong tinatawag na Task Force Kapatid. Ito pong Task Force Kapatid ay binubuo ng mga miyembro ng mga electric cooperatives, mga kooperatiba na nagbibigay o nagsusupply ng kuryente sa mga tahanan, Yung ito Kasi para po maliwanagan kayo, ang Masbate po ay matatawag na off-grid pagdating sa supply ng kuryente. Pag sinabi nating off-grid, hindi po sila nakakonekta sa main line sa Meralco. Kasi isla yan No? So, pag sinabing off-grid, hindi po sila nakakonekta sa main line ng Meralco. Ibig sabihin, meron pong mga electric cooperatives o may electric cooperative doon na nagsusupply ng kuryente para sa ating mga kababayan doon. Ngayon, paano sila nag-generate ng kuryente para ma-distribute? Ginagamit po nila diesel. So, gumagamit sila ng diesel para makapag-generate ng kuryente. Yun ang dinidistribute sa ating mga kababayan sa Masbate. Ang problema, medyo maraming naapektuhan, medyo na-damage din yung electric cooperative doon, pati yung mga linya ng transmission ng kuryente, mga poste, naapektuhan din po, nagsibagsakan dahil sa tindi ng bagyong si Opong. So, ang ginagawa po ngayon sa tulong na rin ng pakikipagtulungan ng Department of Energy
at ng National Electrification Administration at ng mga pribadong electric cooperatives. Ito pong mga pribadong electric cooperatives na ito ay ito po yung mga hindi naapektuhan masyado ng bagyong Opong. Ang sa pagkakaalam ko, meron pong mga electric cooperatives na manggagaling pa sa Camarines. Hindi sila masyado naapektuhan kaya't nagdesisyon sila na magpadala ng mga kinatawan o ng mga sabihin na natin mga technical staff at mga trabahador upang mabilis na maitayo ang mga poste ng kuryente na nagsibagsakan, pati makatulong na maibalik sa normal operation itong mga electric cooperative sa Masbate para po makapagbigay serbisyo na o makapagdulot na ng kuryente sa mga tahanan. So doon natin makikita yung bayanihan, yung bayanihan ng Pilipino. Dito tayo kilalang kilala sa buong mundo. Yung pong resiliency ng Pilipino sa harap ng mga pagsubok tulad po ng pagsubok ng bagyo at iba pang mga natural calamities. Dito natin nakikita na walang kulay. Dito walang kulay. Hindi pinag-uusapan dito kung pula ka, kung dilaw ka, kung asul ka, kung orange ka, kung rainbow man ang kulay mo. Ang pinag-uusapan po dito yung adhikain ng bawat Pilipino na tulungan ang kapwa niya Pilipino sa oras ng mga ganitong klase ng sitwasyon. Ngayon, ang gayon din po sa side naman ng pribadong sektor, bukod pa dito sa Task Force Kapatid, meron po ang Globe na kapanayam natin kaninang umaga, ang Globe Telecom, isa pong pribadong telco ito. Sila naman po ay gumagawa na rin ng mga paraan upang makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Opong. Tulad ng pagbibigay ng mga free charging sites, free charging sites para sa mga cellphones at maibalik agad ang serbisyo ng internet at ng data ng cellphone kasi alam po ninyo napakahalaga ng role ng telecommunication sa pang-araw-araw na buhay natin ngayon, lalo pat ngayong tinamaan tayo ng bagyong Opong, itong Masbate, dahil ito yung talagang hard hit area bukod pa sa Mindoro. So ang ginagawa po nung isang kumpanya, private company na Globe Telecom ay pinapaandar po nila yung kanilang mga generator sets upang tumakbo yung kanilang mga transmission, yung kanilang mga infrastructure para makapag-generate ng tinatawag na signal o ng internet para po magamit yung mga cellphone, mga contact yung mga kababayan natin in and out dito po sa Masbate. They're using their own generator sets, gamit din ang kanilang sariling fuel para po makapag-generate ng communication, lalong-lalo na. Pero although sabi nga po ng Globe Telecom, hindi pa masyadong 100%, pero nakaka 80 to 90% na sila, particularly dito sa area ng Masbate City. Ayan, sige. Pero at least, nakikita po natin yung pagtutulungan. Kasi bukod po sa government agencies, bukod sa OC, bukod sa DSWD, bukod sa DOH, bukod sa DHSUD, bukod sa National Electrification Administration at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sumasama rin po dito ang pribadong sektor upang tulungan yung ating mga kababayan na makabangon sa hagupit ng bagyong Opong. Yung po tinatawag nating bayanihan. And speaking of DHSUD, itong Department of Housing and Urban Development, sila rin po ay magpapadala na mga I think 5,000 units ng mga shelter kits. Ano itong mga shelter kits na ito? Ito po yung mga high grade, highly durable na mga tarpaulin na pwedeng gamitin bilang temporary na dingding o temporary na bubong habang tinatayo po yung permanenteng tahanan na nasira. Pansamantala lamang po yan. Pero sabi nila napaka-durable niya. Yan po yung mga ginagamit sa mga evacuation centers para magamit na pansamantalang tuluyan. Ngayon yan po yung magpapadala. Masbate pa lang yung pinag-uusapan natin dito. Masbate kasi bukod po kasi sa Opong, ito pong Nando na naging super typhoon nga po ay nanalasa naman dito sa Northern Luzon, sa Cagayan, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa Nueva Ecija. Doon na tagpadala rin po ang DHSUD ng mga tinatawag na mga high-grade tarpaulins o yung mga shelter kits para po makatulong din sa ating mga kababayan. So,
Kung kayo po ay nakikinig, yung ating mga overseas Filipino workers, kamustahin po ninyo yung inyong mga mahal sa buhay, lalo na kung meron kayong kamag-anak o kapamilya na naninirahan dito sa area ng Masbate. At naway makontak nyo po sila at sa pamamagitan po ng pagsusumikap ng gobyerno at ng pribadong sektor upang maibalik ang komunikasyon at serbisyo ng kuryente sa nasabing lalawigan o probinsya. Okay? Alright, and of course, patuloy po tayong tututok sa iba pang mga kaganapan, updates tungkol po dyan sa epekto ng bagyong Opong. Pero magandang balita, sabi naman ng Pag-asa, hanggang matapos itong buwan ng September, wala pa silang nakikitang namumuong masamang lagay ng panahon. Hopefully, pero sabi rin po ng Pag-asa, pagpasok ng buwan ng October, makakaasa po tayo ng 3 hanggang 4 na bagyo sa buwan ng October. Alright? Sige. At kami magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, para dagdag kaalaman lang po sa ating mga kababayan hinggil dito sa naging epekto ng bagyong Opong. Ang bilang po ng mga pamilya na naapektuhan ng Southwest Monsoon o habagat at tropical cyclone tulad ng bagyong Mirasol, Nando at Opong umabot na po sa mahigit sa 906,790. Yan po ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang mga pamilya po, itong mga pamilyang ito ay nasa 3,402 o 3,402,391 persons. Kung bibilangin ng isa-isa. At ito po ay makikita sa may 887 barangay sa 16 na rehiyon sa buong bansa. According pa rin yan sa disaster response ng NDRRMC as of 6 a.m. ngayong araw na ito. At meron pong mga reported deaths. Samantala, meron pong mga reported deaths. At nasa 27, 27. Kung saan ang 4 dito ay validated. Samantalang yung iba ay galing sa Cordillera Administrative Region. Yung pong natitirang 23 reported deaths ay sumasailalim pa po sa validation. Samantalang 9 mula sa Bicol, 8 mula sa Cagayan Valley, 2 mula sa Central Luzon at Central Visayas at 1 mula sa Eastern Visayas at Mimaropa. Samantala, meron din pong naitalang nawawala tayong mga kababayan, 33 kababayan natin. Ang 33 naman ang reported na injured. Samantalang 14 naman ay confirmed at 16 na katao naman ang patuloy na missing o nawawala. Ayan. At meron pong mahigit sa 16,900 na mga kabahayan ng damage, kung saan 14,311 dito ay classified as partially damaged at 2,600 ang totally damaged. Samantala, ang damage naman po sa agrikultura at infrastructure ay tinatayag na sa mahigit 1 bilyong piso para sa agrikultura at 979.6 million naman sa bahagi ng infrastruktura. Ayan, ganun po kalabi. Ganun po kalawak ang epekto nitong bagyong ito. At ulitin ko lamang po, umaasa naman tayo na fair weather, magiging maganda naman ang lagay ng panahon sa buong bansa Pilipinas ngayong araw na ito ng Lunes. Ayon po yan sa ating Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. At wala po silang, tulad na nabanggit ko rin, wala po silang namomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Okay, pero may paalala po may paalala ang PAGASA na may forecast na ang buong kapuluan ay makararanas naman ng light to moderate winds at slight to moderate seas. Yun po ang forecast po ng PAGASA sa mga oras na ito. Sige, magbabalik pa rin po kami habang inaantabayan natin ng DMW makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa. Right, kagyat nating pinuputol ang paalalang yan mula sa ating himpilan sapagat nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Secretary Hans Leo Cacdac. Magandang umaga po, Secretary Cacdac. Si Ray Sampang po ito. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Ray, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Alright, maraming salamat po. Sec, napatawag po kami para makahingi lamang ng update
tungkol dito sa kababayan natin na, na nahatulan ng kamatayan sa Kuwait. Ano na po ang mga na-extend nating tulong sa kanya, Sec? Oo, nandun naman ang patuloy na pag-monitor natin sa kanyang sitwasyon at pagka meron tayong abogado on the ground, of course, na nakakadaupalad naman siya sa piitan at patuloy pang legal support na may bibigay natin sa kanya. Of course, we are in touch with her family since day one. So, patuloy lang din ang suporta natin sa kanyang pamilya. Meron siyang mga minor de edad na anak at syempre, hindi naman dapat madamay ang mga anak niya sa kanyang kinasapitan at magkaroon pa ng magandang kinabukasan. Kaya tinutulungan natin yung pamilya. And lang ang pag-monitor natin sa sitwasyon niya. Kaya't magbibigay na lang kami ng mga updates as we go along. Okay, pasensya na po, Sec. Itong kababayan natin ito, nasa piitan siya ngayon sa isang kulungan dyan sa Kuwait. Yes, that's right. Alright. Nasa piitan siya ngayon at pinupuntahan na lang siya, dinadalaw siya ng mga tauhan natin sa Migrant Workers Office at bibigyan natin siya ng walang pang tulong at paggabay sa kanya. Alright. May coordination din po ba sa inyo? Tumutulong din po ba sa inyo ang Department of Foreign Affairs regarding this, Secretary Kaklak? Yes, hindi sa Department of Foreign Affairs sa dito. Okay, alright. Sige po. Well, on other issues, so we hope na ika nga po matulungan at magabayan pa natin itong ating kababayan ito na kasalukuyang nasa piitan at hinaharap itong pagsubok na ito. Pero on good news, on lighter side of the news, kahapon po, Sec, Kagdak, pinagdiwang natin ang 30th National Seafarers Day. So ano po ang naging conclusion ng mga activities natin pinangunahan po ng DMW, Secretary Kakdak? Yes, tayo nagpasinaya ng isang job fair sa San Andres, Manila kahapon at mga higit kumulang 2,000 yung mga job applicants, job offers na nandoon, mga 21 licensed manning agencies. So, yun naman ay regular natin dinadaos, hindi naman yan ang huling job fair, but I'm thankful to the government agencies also that supported this, Pag-ibig, SSS, Marina, lahat ng relevant government agencies nandoon at patuloy lang ang ating pakikitaupalad dito sa effort na ito. And of course, may nabanggit po ang Pangulo, red carpet at hindi red tape para sa ating mga Pilipinong marino. So, Yes. how are we going to do this, Secretary Kakdak? Yes. Patuloy lang ang ating pagkakaroon ng pagpapabilis ng proseso para sa ating mga marino, lalo na sa yung mga pagproseso ng kanilang documentation at kanilang mga kontrata. At digitalization ng effort ang pinag-utos ng ating Pangulo. Okay. And of course, meron po kayo nabanggit na 3 polisiya na ginagawa ngayon. Ano po? Para po sa ating mga Filipino seafarers, polisiya at batas, regulasyon at pagpapatupad at kapakanan at protection. How will these 3 policy improve services para sa ating mga Filipino seafarers? Hello. Hello, Secretary. Pakiulit lang ng tanong. Okay, meron po kayo nabanggit na meron kayong mga polisiya na pinatutupad nga. At least I think there are 3 policies na isinasagawa po ninyo. Ano po? Yung polisiya at batas, regulasyon at pagpapatupad at yung pong kapakanan at protection. So how will these 3 policies even enhance ito pong ating mga serbisyo para sa ating mga Filipino seafarers? Siguro yung 3 policies, yung larangan. Siguro you're talking about yung mga larangan kung saan tayo gumagalaw bilang Department of Migrant Workers. Una yung sa policy work, yung pagtatalaga ng Magna Carta for Seafarers. Of course, papasalamat tayo sa ating Pangulo at sa Kongreso, at yung implementing rules and regulations na pinirmahan nung first part of this year, January, first working day of this year, pinasa yung implementing rules and regulations. Tapos
And then of course yung pagkakaroon ng mga patakaran natin, we're slated to issue rules and regulations para dun sa sea-based workers, and kasama na dito yung rules natin on the fishers, mga fishers na OFW fishers, kung saan marami rin nagkakaproblema ng mga fishers sumasakay sa mga barko na hindi sapat ang protection at living and working standards, conditions. And then yung regulation natin, regulatory, ito na nga yung in line with the no red tape policy. Yes. Tayo kasi nagdo-document ng mga kontrata, mga permits, mga clearances ng mga seafarers. And then of course yung mga ship owners, pinoprocess din natin, yung mga manning agencies, nililisensyahan natin. Yan yung regulatory work natin that we do. And then finally, ito tingin ko pinakamahalaga sa lahat, yung welfare and protection. Galing lang ako sa National Maritime event dito sa SMX at pinahiwati ko doon yung dalawang ehemplo ng mga natulungan natin. Sa welfare side, merong isang former cruise ship worker na nagdalang tao na nailibre natin yung kanyang panganganak sa OFW hospital. Sabi ng ating Pangulo, kahit isang kusing hindi magbabayad ang mga pasyente sa OFW hospital. So, nanganak ang isang cruise ship worker, former cruise ship worker na kung saan ay wala siyang ginastos. And then of course, meron tayong tinulungan na nakoma dito sa US. Galing lang ako sa US doon sa UN General Assembly, at may nakadaw pala tayo doon na pamilya ng OFW, at yung OFW mismo na naiuwi na rin, nagkaroon siya ng malubhang sakit at stroke, at ngayon ay naiuwi na sa ospital dito sa Pilipinas. Siya ay nasa malubha pa ring sitwasyon, but at least kapiling na niya yung kanyang mga mahal sa buhay. So, ehemplo lang to. And of course, yung mga pamilya ng mga tripulanting nagkakaroon ng na inatake sa Red Sea, lahat sila ay nakakadaupalad natin at binigyan natin ng karapatang assistance, at meron pang siyam ngayon na held by the Houthis na hanggang ngayon sinusuportahan pa rin natin ng pamilya until makalaya yung kanilang mga mahal sa buhay. Alright, hindi ko na po ito patatagalin, Sec Kakdak. Alam kong you're a very busy person today, at alam kong in the middle of activity na pagbigyan nyo po kami sa panayam na ito. Pero siguro, bago ko po kayo bitawan, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na... Yes, sa ating mga mahal na overseas Filipino workers, lalo na yung mga seafarers, kasama yung mga seafarers kasi National Seafarers Day kahapon at National Maritime Week this week, ay patuloy po ang ating ganap na tulong at suporta sa inyo. Ang makakaasa po kayo ng aming pagmamahal at pagkalinga sa inyo, at idulog niyo lang po ang inyong mga pangangailangan at tutugon po kami. Ito po isang ayon sa tagubili ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. So ang hotline po natin is 1348 together with the OWA. Dumulog lang po sa hotline 1348. Maraming salamat, Kare, sa pagkakataon, at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. At yun po yung mahalagang impormasyon na nakalap natin mula sa ating panayam kay Secretary Kakdak ng DMW, at hinggil po dito sa ating kababayang nakakulong ngayon sa isang piitan dyan po sa bansang Kuwait at nahatulan ng kamatayan dahil namatay po yung anak ng kanyang employer, at mukhang dito binase yung kasong isinampa sa ating kababayan. Hingin ko lang po ang pangunawa ninyo kasi hindi po natin pwedeng ibigay yung buong detalye ng naging pangyayari, sapagkat ano po yan very confidential, at bilang pagbibigay galang na rin at respeto sa confidentiality ng ating kababayan at ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Pero rest assured, tulad po na nabanggit ni Secretary Hans Leo Kakdak, ginagawa po lahat ng ating Department of Migrant Workers kasama ang Department of Foreign Affairs upang po maibigay lahat ng legal na tulong sa ating kababayang ito na nahatulan ng kamatayan dyan po sa bansang Kuwait. Gayon na rin, nakikipag-ugnayan na rin po simula pa nung nagsimula itong kasong ito, nakikipag-ugnayan na ang DMW at ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ng ating kababayan dito sa Pilipinas para ma-update po sila. At tuloy-tuloy ang binibigay na
assistance ng DMW at ng DFA para po sa kababayan natin, including yung legal representation. Ano po? Maalala ko talaga kasi itong bansang Kuwait, madalas tayo nagkakaroon ng problema dito sa ating mga overseas Filipino workers. Ano po? Hopefully I'm sorry, pero hopefully sana po ma-address kagad dito at ikang matulungan at ultimately masagip natin ng DMW, ng DFA at ng pamahalaan ng gobyerno ng Pilipinas itong kababayan natin ito. Wag po kayong mag-alala, patuloy po kami tututok dito, patuloy po kami hihingi ng mga update mula sa DMW at sa DFA para po sa ikang kalalagayan ng ating kababayang ito sa Kuwait. At sa pamamagitan po yan, tayo po magpipili na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa kanan po ng ating mga nakaakibat, okay? Sa ating Global na Tayo team, sa Master Control, si Miss Susan Aizon, sa Warcast, si Justin, sa live audio streaming, si Leo, and of course, ang ating executive producer for today, and always, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!